Hello guys, so good morning. Ito mayroon naman tayo ditong Epson L3150. Alright, ayan o. Okay. So ano ba yung problema nito? Sabi daw ni customer, blinking green and orange daw. Let's try. Power on. And yun. Blinking nga siya. Ba't ang labo ng camera ko? You know? Blinking. So, ano ba yung gagawin natin dyan? Siyempre, of course, power off natin. Ano ba to? Reset na ba to? Okay. Sige, try muna natin i-reset, guys. Power on nga natin ulit. Yun, parang reset ito. Kasi blinking siya. Stable naman yung power niya. Yan guys, so try muna natin i-reset. Sige nga. Dito tayo sa laptop natin. So, yan. Detected naman siya. USB 014 3150. So, 3150 pala talaga to. Then, okay. Particular adjustment, base ink pad, then main pad counter, then check. Ayun, 100% na siya. So, initialize natin. Okay. Please turn off. Then reboot. That's it. Ayun, nag-response na siya guys. So, tandaan lang natin yung ganong yung ganong scenario, kapag naka-stable, upon powering on, stable na to, then blinking ito, hindi siya simultaneous na blinking ganon, kundi sabay. So, ibig sabihin nun, reset yon. Sa lahat ng Epson, 4 series, L4 series, 3110, 3210, 3190, yan, 3150, 3158, yan. 5190. So, ganun, mga scenario. So, ngayon, let us not just focus on the problem itself, yung problemang yung kanina. Tingnan na din natin yung output niya. Kumusta ba yung output? So, dapat malaman natin. Yan, kasi recovering, recovering yung ating printer. Ayan. So, nag-head cleaning siya. Automatically, nag-head cleaning na siya. Ingay dito sa amin. Nagpa-power so. Yan, still
nag-head cleaning. Tayin lang natin mag-stable. The printer is still responding. Ano ba yung resetter na gamit natin? Ang resetter na gamit natin guys ay pang Epson L3110. So covered naman yan kasi yon 3110. Yan, 3150, 3158, pwede itong gamitin. Pero kung 3210 na, iba na yon. Iba na yung installer niya. Sa 3110, ang pwede natin gamitin na pwede niya ma-reset ay 3110, 311, 311, 0, 3110, 5190, 3150, 3158. So, yun yung pwede niyang ma-reset. Pero kung 3210 naman, iba naman yun. Iba naman na resetter ang cover nun. Right? So, turn off. Nozzle check na tayo. Cancel button, then power button. Alright. Tingnan natin yung output niya. So, yun nga, as a technician, you don't have to rely on the present problem. So, kapag mga ganon. So, kasi ang pinaka-importante kay customer yung output. Regardless of any problem na na-encounter mo dyan or any problem na inayos mo. So, ang pinaka-importante talaga dyan is the output. Number 1 na tinitingnan dyan is output. Ganun. So, kung naayos mo nga, then, yung output, hindi mo nakita, so, babalik at babalik yun sa'yo. Ayan. Oops! In this case, ito, kagaya nito, sabi ko nga, yung output. Ayan. So, in this case, ayan, wala nang black. Aayusin na natin yan. Hindi na natin yan pwedeng na ibalik na kasi okay na, na-reset na natin. Hindi. Dapat ayusin natin yan. So, yan. So, sa ganitong paraan, i-turn off muna natin yung printer. Yan. So, sa ganitong bagay, turn off muna natin yung printer. Yan. Let's move backward. Unplug. And bungkalin na natin, guys. Yung resetter natin guys, downloadable naman siya, pero mas maganda na bumili ka na lang. 80 pesos lang naman yan sa Shopee. So isi-send yan sa iyo via Gmail. So, ka na lang para hindi ka na mahirapan kasi dun sa online, magre-register ka pa. Then, the same time, yun. Madami pang process. Pero kung sa online, automatic na yun. Okay, sige. Yan. Then, basic. Ganun pa rin yung gagawin natin. Check natin to kung kompleto ba. Yan, kompleto naman siya, guys. Now, let's proceed to the main solution. Kuha lang kayo ng syringe, 10 ml.
and higupin. So yun, tanggalin lang yung hose. So I always do this, tanggalin yung hose. Ayan. At ilagay yung syringe. Right, higupin. So yan, mayroon ng ink. Ayan. So isa na din to sa kaparaanan kung paano natin matatanggal yung bara. So ito na. So in so many videos that I have made, so palagi ko itong ginagawa kapag wala na siyang or nawawala yung output. This is the first method that I need to do. Pinakang una, ito. Then pangalawa naman yun. May tawag na dito, nakalimutan ko na naman. Then pangalawa yun doon. So nililinisan natin yung ink system niya. Pump system, pump system kasi pinapump natin. Okay? Then okay na yan. Careful na lang kayo guys. Gamit na lang kayo ng gloves kung sa tingin ninyo madumi. Then tapan lang natin yung waste ink. Then after that, yan, yung mga nakita tayo dito, ito yung mga nag-jam. Tanggalin na natin yan. Dami yan dito. Yan. Ano ba yun? Then ito pala, ayun inipis siya Inipis ito, yung ipis, tigta-try niyang kainin. Yan. So, next move natin guys, ganito na. Ikutin natin yung gear para yung lock, ma-unlock natin. Ikutin natin yung gear. Then, unlock na. Ayun unlock. Then, yan, hugutin lang. Then, oops, dito wala na siya. Ayan palabas. May mga bond paper. Then higupin natin yun sa ink system niya. Higupin natin ulit gamit yung ating syringe. Yan. Higupin. Yan, para mawala yung ink dito, at least hindi siya maapekto doon sa pag-create ng output, So ayun guys, sinuturo ko na sa inyo, kayo na lang yung gagawa. So nangyayari kasi, just in case na talagang kailangan nyo mag-print, then wala kayong makitang technician. So ito na. We are the technician online, We are the dock, laptop, and printer. Yan. So, meron tayong page, pa-follow na lang, guys. Dock, laptop, and printer page. Right. Sige. Next move natin. Kuha tayo ng
tissue, fold it into 3. 1, 2, and 3. Lagay natin dito. Right. Then, move natin yung ating, yan.